Welcome po sa My Farm Project. Maraming salamat po sa lahat ng nakapanood ng nakaraang video tungkol sa pagkatigil namin sa pag-aalaga ng mga native pigs. Malungkot ang nangyari pero nagpatuloy kami at yung mga pagbabago na nangyari matapos yung pagtigil namin na yun, ito naman yung aking kikwento sa video na ito. Samahan niyo po ako. Nung natigil kami sa pag-alaga ng mga native pigs, pinaalis sa amin yon dahil napetisyon kami ng mga ilang sa mga kapitbahay namin sa barangay. Sinunod ko naman. Malungkot sa una pero naisip ko baka pagbabago ito para sa mas ikagaganda. Ganun ko siya tiningnan. Kaya naka-recover kagad kami. At isa nga sa pagbabago na napansin ko sa aking sarili, mas tumibay yung kagustuhan ko na ayusin. Mas ayusin pa yung management ng farm. Magkaroon ako ng plano na susundan, na gagamitin ko para ma-achieve ko yung talagang gusto ko para dito sa farm project na ito. Nitong nakaraang 4 na taon, napansin ko complacent kasi ako. May trabaho ako, okay lang, may pagkukunan, pang-alalay, kahit hindi pa kumikita yung farm. So, ganun lang. Nung naalis yung mga native pigs, parang nagising ako. Dito pwedeng magpatuloy. Una kong ginawa, after maalis yung mga native pigs, kung anong meron kami, doon uli ako magsisimula. Pag bubutihin ko yung natira sa akin. Ang mga natira sa akin, native chickens, mga pato, at mga pabo. Kahit kaunti, ilang piraso lang yung aking mga layers na native chicken. Mga kaitloging pato, ilang piraso din. At mga pabo, wala pang 20 pieces. Ang ikalawang pagbabago na isinagawa ko at nangyari, nagkaroon kami ng established, consistent at measurable na pagkukunan ng benta. Kahit kaunti. Egg production ang inuna ko. Yung itlog ng mga native chickens, sa isang linggo, sapat lang muna sa amin. Pang family consumption lang muna. Pero nakalatag na yung plano para madagdagan sila. Ang forecast ko nga, pagdating ng May, meron mga 15 maximum na panibagong mga dumalaga na dumating na sa edad na iitlog na sila. So, makakaragdag sa kasalukuyan naming mga layers. Mga pato ng itlog din, mga pabo ng itlog din. Yung pabo at saka pato, hindi siya pwedeng i-market kagad as fresh. So, ginawa namin, pinrocess namin. Ang ikalawang produkto na meron kami, bukod sa fresh chicken eggs, ay salted egg. Itlog maalat ng mga pato at itlog maalat mula sa mga pabo. Kung paramihan ng production ng itlog sa loob ng 1 linggo, ang mga pato sa kasalukuyan ang may pinakamaraming production. Araw-araw, iniipon namin yung mga itlog nila. Pag naka 15 pieces kami, isasalang namin para gawing salted egg. Ipon uli. Pag naka 15 uli, salang uli para gawing itlog maalat. So, ang tendency, pag humarvest kami after 15 days, ilang araw uli, may sunod na harvest na. Doon ko na ngayon nakikita yung challenge na kailangan ko tong i-move, kailangan ko tong ilabas. So, tulong kaming mag-asawa. Yung mga kaibigan namin, kakilala, mga kamag-anak, even sa kapitbahay, sinusubukan naming ibenta. Awa naman ng Diyos, may mga bumibili na. Yung mga native chickens, medyo nakalatag na yung aming production cycle. Unti-unti, nakaprograma na kami doon. Sa ngayon, konti pa lang, pero na-expect ko sa mga susunod na buwan, tataas yung egg production namin mula sa mga chicken. Kaya family consumption lang muna ngayon, pero okay lang. Yung nakikita ko talagang challenge, yung sa mga pabo.
Bakit ako nacha-challenge? Kasi yung isang kaibigan ko since college, umorder sa akin, na-curious siya doon sa salted egg mula sa mga pabo. So, sabi ko, sige pare, meron naman. Try mo lang muna. So, umorder siya ng 1.5 tray ng mga itlog ng pabo. Sold out. Ubus. Sabi niya, pare, may order pa. Sabi ko, nako, hindi pa kaya ng production ko. Hindi ko pa kaya yung demand ng mga customer mo. Sige, aayusin ko. Sabi niya, baka pwede mo namang exclusive na muna sa akin yung output mo ng mga salted egg galing sa mga pabo. Yun ngayon ang challenge ko. Yun ngayon ang pinag-iisipan kong mabuti. Paano ko establish yung mga pabo? Considering yung kasalukuyan naming pwesto, mga resources. Basta ganun. Exciting part yung sa pabo. Baka meron po kayong suggestion para mas ma-manage ko yung mga pabo, mas gumanda yung kanilang egg production, maging consistent. Paki-comment na lamang po. Maraming salamat. Malaking bagay po sa akin yan. Sa huling bahagi ng video na ito, gusto ko lang sabihin na yung pagkawala ng aming mga native pigs, nagdulot yun ng pagbabago sa aking sarili. Mas naging aggressive ako, kinalimutan ko na yung pagiging complacent. Mas aggressive ako ngayon na makapag-turn ng profit, kumita yung aming operations. Nakapagsimula kami dahil doon ng egg production. Malinaw ang direksyon. Sa ngayon, kahit simula pa lang, meron na akong nakikita na maaring kahinatnan na positibo dito sa aming mga sinimulan. Exciting part. Kaya instead na malungkot ako nung nawala yung aming mga native pigs, tama yung aking hinala. Mas maganda, mas patungo sa mas magandang pagbabago. Sa susunod na video ay ipapakita ko naman yung naging resulta ng mga adjustments na ginawa namin. Paano namin minaximize kung ano yung mga naiwan sa amin at ano yung mga bagong developments. Hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyong panonood hanggang sa muli. Happy farming po sa ating lahat. Disclaimer. Walang anumang alagang hayop ang nasaktan sa paggagawa ng video na ito. Ang channel na ito ay naglalaman ng mga karanasan, opinyon, at mga pangyayari na pawang para sa entertainment purposes lang. Hindi layunin ng channel na ito na magturo ng mga farming techniques o methodology o himukin ang sino man na magsimula ng farming business o anumang negosyo. Hindi naman po ako eksperto sa mga larangan ito. Nais ko po na gawin ninyo ang inyong sariling due diligence bago kayo magsimula ng anumang project. Salamat po.